Kumusta mga brad? So bali alam na nga po natin na nilabas na nga po doon sa Vietnam yung pinakabagong Yamaha Sniper na siya nga pong mainit na pinag-uusapan ng mga tao ngayon na para nga po sa karamihan pangit daw. Matapos nga po nilang laitin yung Suzuki Raider Pro, ito naman yung sinunod nila. Kung sa bagay hindi po natin masisi yung mga tao. Mataas po kasi yung expectations nila. Inaasahan po kasi nila na mas maangas at mas pinagwapong sniper yung ilalabas ni Yamaha. Sabi pa nga nitong isa, Yamadidas yarn. inuran po talaga ng panalait itong bagong sniper. At yun nga po ay dahil sa kanyang headlight. Yes po, yung headlight talaga yung salarin. Kung ikukumpara po kasi natin doon sa mga previous model, medyo nag-iba na talaga yung itsura niya. Pangit nga, sabi nila. Kung sa bagay, kahit sino naman siguro, first impression, ganon talaga yung masasabi. Pero ang hindi pa po natin masasabi sa ngayon is kung magiging mabenta pa siya or kung hindi. Kasi nga, wala pa naman siya sa Pilipinas unlike doon sa Raider Pro na nandito na mukhang hindi pa nga po mahagilap sa kahit saang kalsada. Pero makikita mo siya sa kasa. Oo, sa kasa. Nandun siya. Kaya dito nga po sa bagong sniper, ano kaya yung magiging kapalaran niya? Lilipat na kaya yung mga loyal sa ibang brand o stick pa rin dito sila sa brand nila? Pero ang hindi nga po napansin ng mga tao, may pagbabago po sa makina niya. Kaya't ganun pa din yung displacement niya. Kaya mukhang magandang laban talaga to kapag nagtapat na sila ni Raider. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang ito nga po ang Yamaha Sniper 155 na mayroong 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, single overhead cam pa rin siya. Mukhang trademark na siguro ni Yamaha yan. Fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.6:1. Medyo tumaas. Pagdating naman po sa kanyang power, ito na yung pinakahintay ng lahat. 18.2 horsepower at 9,500 RPM. 14.4 Nm torque at 8,500 RPM. So mas mataas na nga po ito kung kumpara doon sa previous model na 17.7 horsepower. At mataas din po na kaunti doon sa Raider Pro na mayroon nga pong 18.1 horsepower lamang. Pero hindi pa rin po ibig sabihin niya na easy lang si bakin niya na si Raider Pro. Nakadepende pa rin po talaga yan. Kaya yan nga po yung isa sa mga nakaka-excite ngayon. Magkakaroon na ba ng panibagong hari or si Raider pa rin? Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.4. Kumukonsumo naman na po ng 45 km per liter. Pwede na yun. Matipid na yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/17 naman po sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake po sa likuran. Meron siyang ABS. Single channel ABS, pero may variant po na walang ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas na 795mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 120kg doon sa walang ABS at 124kg naman para doon sa may ABS. Single channel ABS. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-LCD display. Parang same pa din doon sa previous model. Syempre meron po siyang smart key na keyless po siya. At meron din po siyang TCS or Traction Control System. At ang isa nga din po sa mapapansin nyo dito sa bagong Sniper, ang dami niyang mga sungay-sungay. Sa headlight meron siyang sungay. Pati yung sa may fairings meron din siyang sungay. Sa may taillight meron din siyang sungay. Hindi kaya demonyo designer nito. Pero syempre kahit paano bigyan pa rin natin siya ng benefit of the doubt. Mas maganda pa rin talaga na makita natin siya sa personal para masabi natin kung pangit ba talaga or kung okay naman. Minsan kasi may time na pangit sa picture pero pogi naman sa personal. Mayroon din na pogi sa picture, pangit naman sa personal. Kaya mas maganda talaga na ilabas mo na siya sa Pilipinas bago tayo magsabi kung pogi ba o pangit. Para naman patas. Kaya dahil dyan, nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito. Magandang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At para doon sa mga magtatanong kung kailan lalabas ang motor na ito sa Pilipinas, siguro magbilang lang tayo ng ilang buwan. Siguro sabihin na lang natin sa December. Mas maganda kung mas maaga pa eh. Kaya sabay-sabay po tayo mag-abang. K-Pi.